malaking balita dito sa Hong Kong ngayon ay yung sunog na naganap nito lamang past few days at umakyat na nga po ang death toll to 156. At tataas pa yan, aakyat pa yan dahil as of yesterday may 29 bodies na recovered and kailangan pa nilang identify kung sino-sino ang mga yan, kung Pilipino ba yan, Indonesian ba yan, o local ba yan. So, ayan, makikita natin yung yung picture of aftermath ng sunog na yan. Grabe, nakakaawa talaga. And the tribute na ginawa kahapon dyan sa may vicinity ng area ng sunog. Kasabay niyan ay ang pagpapakalat din naman ng fake news ng mismong mainstream media natin. A day after ng sunog, naglabas or nagbalita ang isang mainstream media, News 5, diyan sa Pilipinas, kung saan sabi nila dito, DFA, walang Pilipino na dadamay sa sunog sa Hong Kong. November 27 nila ito binalita. Ngayon, kasalukuyan pang may sunog na nangyayari during that time. Hindi ko alam kung sinong sisihin ko dito kasi pati ang DFA, yan din po ang kanilang update. Sabi nila dito, November 27, sabi, the Philippine Consulate General in Hong Kong, together with MWO Hong Kong and OWA Hong Kong, has not received any confirmed reports of Filipinos killed or injured as a result of fire alarm number 5. So malamang sa malamang dyan bumase ang News 5, mainstream media dyan sa Pilipinas, na walang Pilipinong nadamay sa sunog sa Hong Kong. Paano nangyari yon? Anong ginagawa ng gobyerno? Nakaupo lang sa opisina nila. Oo. Ngayon, siguro kasi ang sabi ng DFA has not received any confirm yet. Walang word na yet dito. Walang dito, walang yet, pero ang balita ng mainstream media, walang Pilipino na damay sa sunog. Period. Hindi siya yung to follow Talagang kumpirmado na walang Pilipinong nadamay. Kawawa naman yung mga struggling during that time na talagang na ruled out kaagad na walang Pilipinong namatay. Pangalawa dito, sabi dito, has not received any confirmed reports. Sino ang magre-report? Sino ang mag-update sa Philippine Consulate? Hindi ba't sila din? Di ba't sila kasi may database sila? Kasi nakita ninyo meron pa silang abiso, nasasabihin, ito, may advisory pa sila. Ito, dated 27 din. Sabi nila, ang Philippine Consulate General Hong Kong, Migrant Workers Office Hong Kong at OWA Hong Kong ay nananawagan sa mga kababayan natin dito sa Hong Kong na ipagbigay alam kaagad sa aming tanggapan kung may alam silang kababayan natin na apektado sa sunog sa Taipo. Unang comment ko dito is, hindi ho ba't meron kayong database? May file kayo dyan sa opisina ninyo kung sino-sinong mga kababayan nating Pilipino ang naka-address dyan sa Wang Fuk Court na yan, mismo sa building na yan. Di ba? Pwede nilang i-check yung 'di ba, pag kasi re-renew ka ng contract or nagpapasok ka ng kontrata, ipapasok mo yan sa OWA So may file sila kung anong address, saang address yung specific na worker na yan, dito ba sa building, anong building. So hindi ba mas maganda, mas mabilis na ma-identify natin? Kunin ninyo yung file ng Wang Fuk Court na yan, lahat ng naka-address ng Wang Fuk Court, ma-identify ninyo kung ilan ng Pilipino ang nandyan. Yun, isa-isahin ninyo yung mga Pilipino na yan. Kontakin nyo kasi may phone number naman dyan sa documents or sa kontrata nila. Doon pa lang mas mabilis. Diyan ako nagtataka kasi uutusan pa ng ating ahensya ng gobyerno yung mga bising mga OFWs natin na nagtatrabaho para mag-report sa kanila kung ilan ang naapektuhan. Syempre hindi mo ma-contact ng mayan kasi yung phone nila kung hindi sunog walang signal or nalobat or whatever reason man dyan. So yan po yung unang fake news ng
mainstream media na ibinalita nila. Pangalawa, ito yung ito grabe ito, no. Grabe makapag-claim ang ano. Hindi ko alam kung kasama ang gobyerno dito, pero dito pa lang sa balita na to. Mahigit 6 na milyong piso ang ibibigay ng gobyerno Mahigit 6 na milyong piso ang ibibigay ng gobyerno sa mga naulila ng OFW. Anong gobyerno? Diyan pa lang Diyan pa lang misinformation, nakakalito kasi aling gobyerno ang magbibigay ng 6 million? Na nasawi sa malaking sunog sa isang residential complex sa Hong Kong. Bibigyan din ng ayuda ang iba pang Pilipinong naapektuhan. Bibigyan din ng ayuda. Sinong magbibigay? Ang isa sa kanila. Grabe yan, ulitin natin. Grabe talaga sila mag-fake news. Mahigit 6 na milyong piso ang ibibigay ng gobyerno sa mga naulila ng OFW. Anong gobyerno? Tapos dito sa may huling bahagi. Mas mabilis ko Ito. Ina na. Naputol ah. Naputol. Biglang naputol. Tapos Pilipinas. Pilipinas sa Hong Kong at binigyan Pilipinas sa Hong Kong at binigyan ng paunang tulong. Binigyan ng paunang tulong. Sinong nagbigay ng paunang tulong? Alam nyo, kung magbasa kayo sa comment section nung DFA, Polo, OWA, migrants, kung magbabasa kayo, maraming nanghihingi ng tulong. Hindi raw nila makontak yung numero na ibinigay. Tapos, sa balita, binigyan ng paunang tulong. Binigyan ng 6 million ng gobyerno. Aling gobyerno? Tingnan niyo. Bukod sa ibibigay na relief goods, magbibigay din ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Wala silang binanggit na specific na amount kasi wala naman talaga silang pakialam. As in, wala. Ang Hong Kong government, merong specific na amount. Pero dito, tingnan nyo. Binigyan ng paunang tulong. Bukod sa ibibigay na relief goods, magbibigay din ng tulong pinansyal ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Walang specific, di ba? Magkano kaya? Wala. Tapos isisingin nila ang gobyerno ng Hong Kong, ang Department of Migrant Workers at ang OWA sa mga nasunugang OFW. Ang gobyerno naman ng Hong Kong magbibigay ng 150,000 pesos sa apektadong domestic worker. 150,000 pesos. Ano yun? Babawasan ba ninyo ibibigay sa OFW? Unang-una, panoorin natin ito. Ito. Ito po, mismo Hong Kong ang nagsabi kung magkano ang ibibigay nila. Unfortunately died in fire or injured. Who died? For foreign domestic workers who died at the fire. Foreign domestic workers who died at the fire. Apart from the statutory compensation, which will be over 500,000 Hong Kong dollars. 500,000 Hong Kong dollars. I-multiply by 7.4 or 7.4. I-multiply nyo by 7.4. Magkano po yun? Sige, kayo na mag-compute. They will also be receiving a one-off financial assistance of 200,000 Hong Kong dollars. 200,000 Hong Kong. So, 700 na. 100 Hong Kong dollars. 700,000 Hong Kong dollars. Plus another 50,000 Hong Kong dollars of support. Plus 50. So adding all together, for foreign domestic workers who died at the fire, they will be receiving roughly 800,000 Hong Kong dollars. So 800,000 Hong Kong dollars. Magkano po yan sa peso? I-multiply ninyo 800,000 to 7.4. Lalabas niyan is 6 million pesos. Pag sa peso. So, gobyerno po ng Hong Kong yan ang magbibigay. So, meron tayong isang confirm na isang Pilipina na namatay. Makakatanggap ang kanyang pamilya niyang 6 million pesos. So, for this balita, no, para ibalita sa atin na hindi malinaw, no, ito yung balita niya. Mahigit 6 na milyong piso ang ibibigay ng gobyerno sa mga naulila ng OFW.
Aling gobyerno? Oh. That's roughly equivalent to $100,000 US dollars. US, siyempre, pag kinonvert mo sa US yan, 100,000. For those who are injured, they will be receiving also a one-off financial assistance, either 50,000 Hong Kong dollars. Injured yun 50,000. O multiply by 7.4 ninyo yun. Or 100,000 Hong Kong dollars, depending on the period of how long they are staying. So, depende sa mga injured. Depende sa injury siguro. May 50,000, may 100,000. Kung 100,000, edi meron ng 700 to 800,000 pesos yon. Kung 50,000, meron siguro mga 300,000 pesos yon. Ganun po kalaki. Anong pinagsasabi na 150,000 daw ang bibigay ng tulong ng gobyerno? Di ba dyan pa lang? Hospital for those who survived the fire. Yung survive lang, yung nag-survive. We'll also be providing them with 20,000 Hong Kong dollars. Yung nag-survive lang, yung walang galos, walang sugat, 20,000 Hong Kong dollars, that multiplied by 7.4, that would be mga 150,000 pesos kamo na. Di ba? Tapos yung balita, hindi malinaw. Na nasawi sa malaking mahigit 6 na milyong Walang yan. Ito lang kasi hindi matanggap ng ating Pilipinas na inutil ang gobyerno natin. Biruin ninyo, every kontrata, nagbabayad po tayo, mga OFW, sa OWA. Every uwi, bakasyon, nagbabayad po tayo sa OEC natin. At sa ating kontribusyon sa ating remittances, bilyon-bilyon ang naipapasok sa ekonomiya ng Pilipinas. Tapos ito lang, biro nyo, isa na nga lang namatay. Wala man lang akong malinaw na makita na binigay ng Philippine government natin. Nakakahiya kasi ang nagbigay pa ng tulong ay mismo Hong Kong government. Di ba sampal yun sa atin yun? Nakakahiya. Tapos magbalita naman kayo. Sabihin nyo naman, huwag nyo naman kainin ang credit. Yung credit na yan sa Hong Kong government. It just shows na ganun sila ka-resilient when it comes to ganitong mga sakuna. Huwag nyong ipahiya ang ating bayan. Kasi pag yan nakita nila, natunugan nila na ganyan ang balita ninyo. And I'm sure, GMA, himod po sa pamahalaan to Mga ganyang balita, ano yung playing safe kayo? Bilyon-bilyon, trilyon ang kinukurap ninyo tapos sa ating mga bayani, makabangong bayani, hindi niyo mabigyan ng ganyang amount? Parang gusto pa ninyong kurakutin ay yung ibibigay nila, ha? Sa totoo lang, nakakahiya talaga ang natin. Kasi, ito nandito si Kakdak dyan. Nandito sa Hong Kong, katabi niya yung secretary ng Hong Kong. Andyan siya. Pero nakakahiya kasi wala silang specific na maibigay na amount. Pagbibigay daw ng ayuda at tulong ng amount, pero wala silang masabing specific na amount ng pera. Hanggang sat-sat lang, kumbaga. Nakakahiya yon. Yan, di ba? Nakita nyo, sabi ko nga sa inyo, sila pa, tayo pa, yung mga helper pa, kami pa ang magbibigay ng update sa kanya. Tawagan daw namin itong number na ito at ipagbigay, iulat daw. Anong trabaho nila? Doon lang sila sa aircon nilang kwadradong opisina. Yan ang natin talagang, ewan ko nga ba? Kung sana ang presidente natin ngayon ay ito. Biruin ninyo, wala pang 2028, nangunguna sa result ng poll, dito sa survey. Ayan, si VP Sara, 33%. Tulfo, wala ka na, Tulfo. Kawawa naman si Martin Romualdez, 0.8. John Vic, 0.3. Magalang, sorry. Bye-bye. Pati nga si Grace po, kasabi nila, contender. Paano naging contender? 3.3. Risa, 2.4. Bongo, Padilla, Lenny, 13. Nako, Diyos ko po. Pag kumparahan mo pa sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, talagang number 1 ang Sara dito.
Sara Duterte 20% sa Mindanao, 58. Oh, grabe sa Mindanao. Anyways, nagsagawa daw ng hearing ang ng live stream na naman ang ICI, no? Pero isang malinaw na pakitang tao na naman, kasi sabi ko nga, tatanungin din nila ang respondent kung gusto ba nilang i-live stream o hindi. So ito yung result, tignan ninyo, oh. Wala. Thank you, Your Honor. Ayan, tingnan. Do you confirm that you submitted to the Commission a letter requesting an executive session? Executive I session. do confirm. Do you consent that the Commission may share this letter request to the public and other forms of mass media? I give my consent. Thank you. You may now be seated. Executive session daw. Considering the reasons cited by Congressman Domingo, your request is granted. We will now call for an executive session and we will ask for a recess in the meantime. Finish! Bye-bye! Ayan, 10 minutes lang ang tinakbo nung live stream ko noon na ito. Ayan, ito sinong congressman yan. At hindi lang yan. Ito pang isa pang congressman. Ganon din si Romulo. Asan na yun si Romulo? Nawala si Romulo. Ayan. Tingnan ninyo si Romulo. Ganon din. Tingnan ninyo. Stated by the Honorable Ramanti Romulo, Congressman 1st District, we will call for a recess. Recess. Tapos, executive session. And go into executive session. Joke Sinampahan lang ng pala. reklamong kriminal at Joke lang pala. Ito naman administratibo si Manila Mayor Isko Moreno Yorme. kaugnay sa pagtatanggal umano Kasi sa mga Yorme. opisyal ng Liga ng mga Barangay sa lungsod. Nagtuo ang kampo ni dating Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Maynila na si Ito, kapatid yan ni Hani Lacuna, no, na natira doon sa gobyerno ni Mayor Isko, no. Sinampahan niya ng kaso si Yorme. Alam ko, malakas ang pakiramdam ko na nasa likod nitong pagsasampa ng kaso niyan. Walang iba kundi si Marcos Jr. Yorme, ingat ka kasi dyan. Huwag kang magdididikit dyan. Traidor nga yan eh. Ang dami ng tinraidor yan. Tapos magdidikit-dikit ka dyan. Kaya mong gawin ang trabaho mo na ikaw lang. Kasi at the end of the day, kahit maghimod puwet ka dyan, at the end of the day, tatraidorin ka rin yan. Oo, yung sinampahan ka ng kaso nitong kapatid ni Lacuna, no? Sino mag-uutos na gagawin yan? Kung tutuusin. Ba, alangan namang gumawa ka ng isang, kasi ang ikakaso sa kanya, usurpation of authority daw. Kasi daw, bigla daw itong tinanggal. I don't think so. May fina-follow din sigurong proseso itong si Yorme. But anyway, yan lang naman ang ko dyan. Ang update ko dyan kay Yorme, iwasan mo na yan si Marcos Jr. Kasi lahat ng didikit dyan kay Marcos Jr., hindi naging maganda ang takbo ng buhay nila. Nasira ang buhay nila. Inaiimbestigahan ngayon ni Makabayan Lawmaker. Kagaya nito, kita ninyo ito Ang linis ng Davao, no? Ang linis ng Davao. Yung mga proyekto doon nakita niyo. Ang Davao City actually para siyang ibang bansa eh. Hindi man ganun ka 100% pero yung sistema doon malinis, yung kalsada, tahimik, yung mga system ng yung transport system, mag-iwan ka ng cellphone dyan sa hindi yan mawawala. Kumbaga napaka-tahimik at maganda ang estado ng buhay. Hindi man lahat pero comparing sa other cities sa Pilipinas, talagang hindi mo matatawaran talaga ang ganda. Pero sila pa, kung sino talaga ang nagtatrabahong gobyerno sa atin, yung pa ang sinasampahan ng kaso. Kagaya nito, tingnan nyo. House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang umano'y anomalya sa ilang proyekto sa Davao City. Partikular umano itong tumutukoy sa mga flood control project sa Davao River at Matena River. Ayon sa mambabatas, iba't ibang uri ng irregularidad ang kanilang nakita, kabilang na ang double funding at mga proyektong hindi tugma
sa orihinal na inaprubahan sa budget. Dagdag pa ni Representative Tino, may ilan ding hindi pa tapos hanggang ngayon kahit natapos na dapat ang mga ito base sa kontrata. Bakit hindi nyo subukan sa Ilocos Norte? Puntahan nyo ang Ilocos Norte. Marami po doon. Kagaya nitong si Dizon. Galit na galit. Pumunta siyang, saan ba to? Sa Sorsogon. Ayan, sa Surigao del Norte. Pumunta ang Surigao del Norte. Galit na galit. Bakit hindi pa umapak yung paa mo sa Ilocos Norte? Vince Dizon, kung talaga ka, wala kang pinipili. Tingnan niyo. Hindi ako yung taong dapat ginuloko nito. Kasi pag ako uminit ang ulo nito, nakita nyo nangyari kay Kapakanan? Ito na mangyayari sa inyo. Pag ginuloko nyo. What is really the reason? What is the reason? Why walang nagtatrabaho? Huwag ninyo akong lulukohin. Yung gusto malaman ni sir. Bakit walang nagtatrabaho nito kung 20? Awarded na kanino? Kay Guterres din. Guterres din. Pumunta ka sa Ilocos Norte at magganyan ka. Hanapin mo at huwag ka nilang pinagluloko, ha? Kasi maraming unfinished business doon. Maraming ghost project doon. At recent lang binalita may yung kay Sandro Marcos, no? Na malapork barrel yung kanilang corruption dyan sa flood control dyan sa kanila. Nakita nyo naman, tumataginting yung ginawa nilang, hindi siya insertion actually, allocable na para sa DPWH from 2023 to 2025. Umabot ng 1.3 trillion ang kanilang kinamkam. Tingnan ninyo, nasa balita po yan. Hindi po tayo nagsasalita lang ng ano. Tapos, meron pa simple-simpleng, payag daw sila sa lifestyle check. Itong si Representative Sandro Marcos. Ang sinasabi kasi nila, pinakamalaking bulto doon sa allocable funds ng DPWH yung napunta sa kanya. Halos 16 billion pesos daw yung nauwi sa kanyang distrito. Hiningan natin ng reaksyon ng Malacanang tungkol dito, pero malinaw ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi siya pwedeng magsalita on behalf of the presidential son. Pero ang malinaw dito, wala naman daw exempted pagdating doon sa usapin ng lifestyle check. So ang sabi ni Jose Castro, kung kinakailangan na isailalim sa lifestyle check si Representative Sandro at ang kanyang pamilya, pwede raw itong mangyari dahil hindi nga nagbibigay ng exemption si Pangulong Bongbong Marcos. Nauna na rin naman daw na binanggit ni Representative Sandro. Grabe, no? 15.8 billion kay Sandro. Kabata-bata pa lang nito. Mana-mana talaga, no? Romualdez 14.4, mas mataas pa kay Sandro. Na handa rin naman siyang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. At nasabi nga niya yan, pero sa ngayon ay inaantabayanan na lamang daw natin kung kailan yung ibibigay na eksaktong petsa o schedule ng ICI para makapagbigay din ng testimonya at maimbestigahan. Ito si Congressman Sandro. Ay, wala akong tiwala dyan. Yung ang sila Romulo, executive session eh. Tapos itong Sandro Marcos, live stream ko no, pagdating doon, i-wave din naman yung karapatan niya at hindi na rin magla-live stream. Grabe talaga yung mga pambubudol ng mga tao. Eto, tingnan natin si VP Sara sumagot na kay Auntie Claire. Nang umaga ginagawa ko siya at gusto ko lang ipaabot doon sa mensahe yung pagsuporta ako kay Congressman Kiko Barsaga, lalong-lalo na sa kanyang karapatan sa malayang pamamahayag at salita, no, na protektado yon ng Constitution at lahat ng Pilipino ay merong karapatan na freedom of speech na to. Freedom of speech. Yes, it's an assault to democracy. Hindi lang yung kaso ni Congressman Kiko Barsaga, no, kundi madami pa yung mga finailan ng inciting to sedition. Isa na ako doon. Meron akong case na under investigation for inciting to sedition. So, nakakalungkot kung bakit umabot na tayo sa ganitong estado sa ating bansa na hindi na nire-respeto. Grabe, no? Simpleng asking president to resign, inciting to sedition na.
yung Bendalon. Bill of Rights natin under the Constitution. What? Grabe! Ma'am, ano pong mensahe mo kay Auntie Claire kung nagtatanong ko na sa statement mo na Grady and Gutierrez? Na? Grady and Gutierrez. Kanina lang na. Meron kang statement about yeah. So, nagtatawanan ka ni Auntie Claire. Wala na yan na sinasabi ko lagi, no, na wag na natin i-carry kung ano yung sinasabi niya. Kasi unang-una, wala naman siyang maayos na sinasabi. Nakakabobo ng tao yung kanyang sinasabi. At saka pangalawa, dadala yun ng kahihiyan. Lalong-lalo na kapag nagsasalita siya na nandun yung seal ng Office of the President. Kasi nakikita yun ng buong mundo. So nakakadala yun ng kahihiyan bilang mga Pilipino. Kaya ang mas maganda dyan, huwag pansinin para hindi umabot yung balita sa amin. Mama, may mensahe kayo kay Atty. Harry. Oh yes, nagsabi ako. So, ayan na. Anyways, ito, dito sa blind na sundalo, no? Maraming nagsasabi, uy, good job si Presidente. I mean, at first, maganda, good job kasi, kumbaga, na-reinstate siya at na-promote pa. Pero ito lang kasi yan, no? Libo-libo, hindi lang po si Captain, ano to? Jacoba. Hindi lang major na ngayon, no? Hindi lang po siya ay may ganyang sitwasyon. Marami pa ang may ganyang sitwasyon. Bakit hindi gawin sa lahat 'yan? Kasi kung ito ginawa lang ng Marcos Jr. sa isang specific individual just for PR, then it would not benefit the majority of AFP na nagkaganyan ang sitwasyon. Hindi ho ba? Diba ganun dapat sasabihin nila, okay, ano natin yan? Paano naman yung iba? Para fair naman tayo, diba? Hindi lang si, hindi natin gusto. Syempre, gusto ko ganyan. Pero dapat sa lahat po ng nagkaroon ng ganyang kapansanan dahil sa baka nila or pagdidepensa sa soberanya or peace ng ating bansa, talagang dapat lang. Mr. President, sir, maraming salamat po, sir, sa inyong pronouncement na ako po ay inyong i-extend sa aking serbisyo. At maraming salamat din po, sir, sa promotion at sa inyong tiwala sa akin na ipagpatuloy pa rin ang aking serbisyo sa kabila ng aking kapansanan. Kaya sino po ba naman ako na tumanggi o mag-disobey sa aking Commander-in-Chief? Kaya kung noon ay ang ating former President ay in-extend din ako sa serbisyo at ito din po ang inyong ginawa. Kaya narinig niyo yun? Narinig niyo yun? Former President in-extend siya. And malamang hindi lang siya. I mean, sa nakita naman natin ang serbisyo ng isang Duterte. Hindi siya namimili at hindi siya yung isa lang. Para dapat lahat. At least kahit paano siya, na-appreciate niya yung ginawa ni Tatay Digong. Dito nga, ewan ko, ito lang. Nakita niyo yung difference. Etong si Jacoba na ito, binisita ni Tatay Digong ito yung mga sundalong nasugatan during that time. If I'm not mistaken, yung sa Marawi, ito, nakita ninyo, pinakita ko to nung kahapon, nung isang vlog natin. Ito si Jacoba, binisita niya, anong sabi niya, umiyak pa yan sa harapan ni Tatay Digong at niyakap-yakap niya. Ayun pala natulungan ni PRRD. Nakita mismo ni PRRD ang sitwasyon at ang pangangailangan nila first hand. Bakit? Kasi binisita niya. Etong si Marcos Jr., sakalang niya tinulungan ito nung nag-viral. Ano pag hindi yan nag-viral?
Sa tingin nyo, may pakialam siya dyan? Hindi. Of course, wala na siyang choice kasi nag-viral at mention yung pangalan nyo na sana matulungan na ng presidente, ganito, ganyan. May biruin ninyo, 3 years. 3 years na siya. 3 years na to. Sa kanya papansinin na okay. Tapos ngayon, okay na si Marcos, hero na kasi si PRRD right there and then nung na disability itong si Hakuba noong time na yon, tinulungan ni PRRD. Hindi dahil nag-viral. Marami kasi dyan kasi nag-viral, sinakyan na ng lahat kasi nag-viral para maging sikat din sila. Masasabi ko na ito ang mga commander-in-chief na may pagmamahal sa mga kasundaluhan. Oo, nag-viral ka lang eh. Kaya kanya napansin. Pero alam nyo, yung mga nagbibigay ng servisyong tapat, hindi nila kayang tulungan yan. In fact, like for example natin dito. Kung ayaw niya mag-present. Itong si Senator Bato, no? Ako, tingin ko nagtatago talaga ito because feeling niya hindi siya pinoprotektahan ng sarili niyang bayan. Mismong Senate, hindi siya pinoprotektahan. So, paano siya papasok sa trabaho kung alam naman niya anytime pwede siyang kidnapin at dalhin sa The Hague? Di ba na ang saklap lang kung sino pa yung nagtatrabaho, yung pa ang ginaganyan. Kung sino yung tatamad-tamad, ang sarap ng buhay nila. Kung sino yung mga kukurap-kurap, sarap ng pamumuhay nila. Maghimod puwet ka lang. Friday, ma-approve third reading, mag-print pa eh. Oh, gaya ng sabi ni Senator Cayetano, nagkulang talaga. Hindi. But I have a personal stand doon. Pero sir, nag-reach out ba sa iyo? Kasi kay Sir SP Soto hindi pa raw nagpag-communicate. Hindi. Well, last communication ko sa kanya, yung right before the break. Nung nag-break. Tapos 'di ba yung right before mag-resume doon lumabas na baka may warrant, hindi ko na siya nakausap or hindi ko na siya naka-text. Pero sir, can you confirm yung sinabi niya na nakipagbiruan daw siya sa group chat? Sabi ni Senator Ping na nakipagbiruan daw sa group chat niya. Lumabas na warrant arrest against sa senator, dapat niya harapin yun. Kung may kaaway siya, whether nagseselos na asawa, whether negosyante na naka-negosyo niya na nagkahiwalay sila, whether media na nagkasagutan, dapat harapin niya, dapat pumasok siya. Diba? Anong exception doon? Of course, kung may sakit. Okay. But this is a different case. This is a case where the Senate itself, the leadership, kaming lahat, minority, majority, should stand up for a senator and ask, is he getting the legal protection that every Filipino should do? Ang hinihingi lang ni Senator Bato katiyakan na kung may warrant of arrest, makakapunta muna siya sa Philippine courts. So, sino po sa inyo ang hindi papasok pag sinabi sa inyong, pag nandito kayo, huliin kayo, dadalhin na kayo sa Hague? Hindi ako sino papasok. Sa inyo dito pag sinabing, boss, kung may papatay sa inyo, kung halimbawa may humahabol sa inyo, napatayan, tapos sinabing, pag nasa Senate ka, walang gwardiya dito o walang makikialam. Diba? Yung personal safety at liberty ng bawat isa, nasa Constitution yun eh. So iba yun. So pag sinabi mo, halimbawa, si Senator X, may warrant of arrest, hindi pumapasok, ay sabay-sabay tayong lahat. Hindi, dapat harapin mo. Kasi Philippine court yun eh. Kung may asawa na hinahabol ka kasi may ginawa kang masama, ay harapin mo. May security naman dito, may bodyguard ka, pero pumasok ka, huwag ka magtago. Pero yung nangyayari ngayon na baka meron, baka wala na ICC, tapos ang sabi ng DOJ, pwedeng voluntary siyang ganon. So, sino sa inyo dito? Ako. Kung tingin nyo, bigla kayong aresto, bigla na lang kayo dadating sa Hague. Nandito kayo sa Senate ngayon? Ang nagkulang, hindi si Senator Bato. I'm not saying tama ginagawa niya. Ang sinasabi ko, tayo, yung Philippine government at Senado, nagkukulang. Yes. Yan. Ganon talaga ang ginagawa nila ngayon. Political purging, political assassination. Yung lahat ng hindi tumatalima, yung questionin mo ang pondo, questionin mo yung ginagawang corruption, yung mag-post ka lang, ganito ang kinalalabasan mo. Content not available. Ito ang mensaheng lumalabas kanina sa links ng social media posts
na ugat ng ethics complaint laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga at dahilan ng 60 araw na suspensyong ipinataw ng Kamara sa kanya. Base sa committee report na pinagtibay ng mababang kapulungan kahapon, labag ang mga ito sa House Rules at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kaya hinatulan siya ng komite at ng Kamara na guilty of disorderly behavior. Ang pagpapakita ng karangyaan, walang iya, grabe, abalos. Biruin ninyo, corruption yung pinaggagawin nila, yung Garjola. Oh, yan sila Marvin Rillo. Oh, yung Romulo, na pangalanan na yan. Yung outstanding na case nila JJ Suarez, Madalipe, si Dong Gonzales, yung mga yan, hindi ba nakakasira ng imahe ng House yan? So bakit? Ang pinaggagawa, simpleng post na asking the President to resign because we believe you are doing, you are incapable na. Ano yun? Ikaw na yung matatanggal sa pwesto. Hindi to maganda. Hindi to maganda sa imahe ng politika natin. Kasi itong mga tatahimik na sila o kaya they have no choice but to go with you already kahit na taliwas sa kanilang prinsipyo and taliwas sa pagserbisyo sa taong bayan. So hindi po magandang picture na makita natin yung mga ganitong nangyayari sa bansa natin. Pero ako thankful pa rin ako kasi marami pa rin tayong nananatili at firm sa ating dangal, sa ating prinsipyo na dito lang tayo sa tama. Sila muna ngayon, pagdating ng panahon, ay tayo naman, and isa lang ang masasabi natin pagdating ng panahon na yan. Isa ang masasabi natin sa kanila, sorry,